Adunay dalan nga daw matarong alang sa tao, apan sa katapusan niini mao ang kamatayon. Og mao kini ang hinungdan nga nahimugso kining maong tulumanon aron ipahayag ang plano sa Dios sa tinago nga naghimo sa tanang mga butang nga iyang gililong sulod sa daghang mga katuigan. Kini nga programa namugna aron itudlo ang gustong pagbahinbahin sa pulong sa kamatuoran. Kini ang oras sa grasya. Tapos, pagdating sa verse 21. 21 na po tayo. Therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us in the whole time. The Lord Jesus went in and out among us, beginning from John the baptism to the time when Jesus was taken up from us. Okay, ito bro. Ito pong qualification o criteria. Ito yung sinasabi niya. Yan niya. 21. Wherefore of these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us. Isa yan. Si Apostol Pablo ay hindi kasama. Okay. Isa na. Hindi qualified si Apostol Pablo na magiging kapalit ni Judas. Hindi po qualified si Apostol Pablo na magiging 13 apostles, no? Pangalawang requirements, beginning from the baptism of John. Dalawang kriteria. Nagsimula din so kung saan nangaral si John the Beloved sa mga salita ng Diyos patungkol sa bautismo. The baptism of John into the same day that he was taken up from us. Mas one, be ordained and to be a witness with us with this resurrection. So, kailangan na doon siya sa naging witness sila sa resurrection. Sino po yung napili? Sino po yung napili? May dalawang napili. Sino yung pangalan, Pastor? Si Barnabas at saka si Joseph Matias. Matias. Surname Mustos and Matias, no? Si Barnabas. Joseph called Barsabas at saka yung sa 23, mayroon na silang na-appoint. Dalawang tao. Sino pangalan? Appointed to. Pero kanina appointment nila din with the great kanang gitawag great nga prayer. So kung sila nag-prayer meeting at isa yun si Mary na nagiging nanay ni Jesus. Mary, si Maria na nagiging pangulo sa lahat ng mga babae na manalangin, no? Si Mary ang nanalangin, hindi si Mary ang nag-ating manalangin, hindi tayo yung manalangin kay Mary. So, pangalan, una-una, yung to, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus. Pangalawa, and Matthias. Yes. And they pray, ilang pray, they said, morning pray niya, Thou, Lord, which knowest the heart of all men, show whether of these two thou hast chosen. Ito ang prayer niya, that they may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression failed, that he might go to his own place. And they got give port of lots. Nagripa sila, no? And the lot fell into Matthias. And Matthias, he was numbered with the 11 apostles. So ngayon, siguro naniniwala natin, no, na ang hindi po si Apostol Pablo ang kapalit ni Judas. So, no? Yan na siguro. Hindi po siya pang 13. No. Si Palit Apostol siya. Okay. Patuloy. Maraming salamat. Pastor, punta na po tayo sa pangatlong comparison. Pangatlo po dito, sabi po dito, Christ to be its King. Sa prophecy po ito. Ang sa mystery naman, Christ its living head. Ano po ang ibig sabihin nito, Pastor? Christ to be its King? Sa prophetic program ng Panginoon natin, kung pagbabasehan natin ang mga prophetical book, kagaya ng sinulat nila Isaiah, Daniel,
Zechariah. Ang dami pong mga verses na pagbabasihan na si Kristo ang magiging hari. Kaya nga, repent for the kingdom of God is at hand. Yun ang first message na preach ni John the Baptist in the wilderness. Kasi nga, dumating na nga si Christ. Yun po, as their king. Pero ang nangyari, ang expected king na sitting in the throne with glories, with power, hindi po na-meet yung expectation, kaya nga nireject nila si Christ. Hindi nila tinanggap. Hindi nila tinanggap. Opo, yan po yung king, Christ as king of the nation Israel. In fact, hindi lang nga yan sa prophetical book sinulat eh. Kahit sa book of Genesis, nandoon na yan eh. Nung pansin nyo, and you will strike his head and he will strike your heels. So, between the snake and the woman. Nandoon na po yun. Okay. Yan po yung proto-evangelium na tinatawag, the first good news in the Bible. Nandoon na po yung prophetical na patungkol sa pagkahari ng Panginoon dito sa libutan in the person of the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, Pastor, dito sa prophecy, nakafocus po ito sa pagiging king ni Christ. Dito sa lupa. Okay, sa lupa. Ang sa mystery naman, siya po ay head sa body of Christ. Sa body of Christ. Saan siya nagiging head? Okay. Sa body of Christ. Sino po yung body? Okay, yan po ang Sino po talakayin natin. yung body? Ano yung ibig Ano sabihin? yung body? Okay. Sino po yung body? Kasi ang iniisip ng iba, yung body Sino po ay... yung body of Christ? Na naging ulo si Kristo. Yes. Kasi ang iniisip ng iba, Pastor, building po ito. Opo. Building. Pangalanan ng building na ganon, yun na po. Okay, malawak. Yan ang talakayin natin ngayon. Kung building na dito na building, walang head ang building eh. Tao talaga yung may head. At ang tao ay hindi building. Okay. Colossians 1:18 po, Pastor. Basahin po natin. Sige po, sir. Sa Colossians 1:18, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi niyang ganyan, ito. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Iyon po ang sinabi. So, ang head si Christ and the body is the church. The church. Okay. Opo, correction lang, Pastor, yung word na church ha, hindi po yan organization. Okay. Hindi po yan church building. Yes. Opo. Punta po tayo sa 2 Corinthians. Okay. Chapter 12. Ito po ang sinabi niya. Sorry. 1 Corinthians pala. Chapter 12. Ito po ang sinabi. Ng salita ng Panginoon. Mag-start na siguro tayo sa verse 27. Kasi definition ni Paul dyan, we are the body of Christ. Verse 27, now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. And in the church, God has appointed first all apostles, second prophet, third teachers, then workers of miracle, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongues. So, balikan po natin bahagya kasi ang inutumbok ni Apostle Paul dyan, ang katawan ng tao ay composed ng maraming bagay. Mata, ilong, bunganga, kamay. So, pagdating sa verse 27, ang sinasabi ng Apostle Paul, ganun din naman ang katawan ni Kristo, composed of many people. Iba't ibang tribo, iba't ibang lingwahe, iba't ibang lahi. Pero sa paningin ng Panginoon, Jews and Gentiles, pareho lang yun. So, we are the body of Christ. Kagaya nga kanina, na sinabi natin that the body of Christ is a living organism. Okay. Ito pa po sa matagdag ko lang. Sino po yung body? Naduhin na. Yung body ay composed. Ito po sa 1 Corinthians, yung mga Jews and Gentiles. Jews and Gentiles. Sila, composition of the Jews and the Gentiles. Okay. Ito pang kaibahan kanina. Yung 12 apostle ay kinahasan na sila po'y hanapin nila yung nawawalang tupa yung Israel. Dito naman, kasi nawawala sila eh. So dito naman, yung body na sinasabi, for one pa spirit, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Kung nagbasa, no? By one spirit, we are all baptized into one body. Okay. Whether we
be Jews or Gentiles, whether we be bond or pray, and had been all made to drink into one spirit. At So yung Jews and Gentiles, Okay. tingnan po natin ngayon, paano po itong Jews and Gentiles ngayon, paano po sila nagiging membro? Ano po yung batayan? Kasi ano po sa kingdom, sa prophecy program ng Panginoon, ang magiging bahagi ka sa kaharian ng Diyos doon sa langit, kailangan unang-una, para maligtas ka, kailangan baptized in water baptism. So, talaga na itong kaibahan natin, yung comparison ngayon, ganyan ang comparison. Simple comparison lang. Yes. Oh. Paano po ba? Ano bang klaseng baptism? Ano bang klaseng baptism na sinasabi ng Apostol Pablo? Ang baptism ito ay baptism na itinuturo ng Diyos na ipinangaral din diyan beloved? O yung baptism na walang tubig? Holy Spirit. O mayroong baptism ngayon na walang tubig, pero yung baptism na may tubig. O sige. Paano? Kasi, okay, sa iba kasi pastor, pag makabasa po sila ng word na baptism, ang iniisip po nila tubig po. Opo. Ang hindi po nila alam na mayroon pong 12 kinds of baptism, di ba, Yan. pastor? Oo. Okay. Ang sinasabi po dito sa verse 13, 1 Corinthians, is baptism by the Holy Spirit. Yung tumanggap kay Christ as Lord and Savior ay na-baptize po sila at Holy Okay. Spirit yung baptizer po. Pero tanong ko dito, sino pong baptizer dito? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Ano pong elemento na ginamit ng Holy Spirit na bautismo tayo sa body of Christ? Sino pong ibinautismo ng Holy Spirit sa body of Christ? Ang elemento. Ang element na ginamit. Anong element? Believer. Yung mga believers. Sino pong receiver? Body of Ang Christ. body of Christ. Yung sa water baptism, sino pong baptizer? John. Oo. Sa ngayon, sino pong baptizer? Holy Spirit. Yung pastor. Yung pastor ba? So ngayon kung tubig. Kung tubig na Pastor. gamitin. Sino po kanilang elemento na baptize? Sa panahon ni John. Yung sa water baptism, yung maniniwala. Yeah. Yung gustong magiging believer. Saan po sila ibinibaptize? Sino po nag-receive? Yung tubig. Yung tubig, no, di ba? Ang tubig ang nag-receive. Yung ibinautismo, yung tao. Tao. Ang nagtanggap ay ang tubig. Sino pong nagbautismo na tao? Yung pastor. Oo. Ang kanyang ginamit na ibinibautismo, yung tao. Sino yung nagtanggap? Yung Tubig. tubig. Para kasing nakakalito. Pag sinabi kasi nating baptism, tubig kaagad. Yun. Para kasing nangyayari ngayon, Pastor, parang sinasabi mo, ang nagbautismo, yung pastor, kay inilublob yung tao sa tubig. So, parang ba, ang baptizer, yung pastor, Oo. ang element, yung tao, at saka ang receiver, yung tubig. Oo, ganun. Tingnan ha. Ang ibinautismo, ang tao, hindi ang tubig. Opo. Pero ngayon, ang iba ilang interpretation, bautismuhan, baptismin para sa tubig. Tubig. You know? Pero kung ating intindihin, ang ibinautismo, yung tao. Yung tao. Ang tumanggap, yung tubig. So, bali, parang ganito, Pastor, Oo. ang point natin. Sa panahon ni John, ang baptizer, si John John, the Beloved. John the Beloved. Ang element, ang tubig. Ang receiver, yung tao. Oo. Parang Oo, ganon. ganun ang talaga. Ganon talaga. Pero ngayon, iba na. Iba naman. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Apostol Pablo, ang ginamit na element, Ang baptizer, ang baptizer, ang Holy Spirit. ang element, ang believer. Oo. Ang recipient. Ang recipient, ang Yung body of body. Christ. Kaya nga sinasabi na si Kristo ay ulo sa katawan. Katawan. Oo. Katawan. Yung sinasasakuan, hindi yun body. Yung sa kingdom, hindi body. Remission of sin. Hindi body. Ha? Hindi body. Kasi one body lang eh. Doon. So, walang pangaral ng salita ng Diyos na sa kingdom message o sa prophetic message, mayroong body of Christ. Walang body of Christ. Yan yun. Kailangan kasi may distinction eh. So, Diba, Tor? Okay, maraming salamat. So, yun po ang pangatlo na comparison natin. Pang-apat naman ay,
napakatalino po ng mga kasama ko. Kasi hindi pa po nabigay yung pang-apat kanina, nauna na pong na-explain. Yun na po yung the kingdom, yung sa prophecy po, the kingdom prophesied since the world began. Sa mystery naman, the body chosen in Christ before the world began. Keep secret since the world began. So, na-explain na po yan kanina. Punta tayo sa pang-5 po na comparison. Sabi po dito, napakaganda po ito. Israel to be given supremacy over the nations. Parang sabihin na to, anak ko, pabor na naman sa Israel ito. During sa prophecy ito. Sa mystery naman, maganda po, Jew and Gentile placed on the same level before God. Wala na pong Tama yan, Pastor. Kasi Okay. yung itinahasa ni Kristo yung 12 apostoles. Sabi nila, pumunta kayo sa nawalang tuta. Tupa. Ang ibig sabihin, the supremacy of the message sa prophetic program ay yung taga-Israel talaga. Israel. Yung sinasabi kanina nga, Israel is the supremacy. Kasi sabi niya nga, huwag kayong pupunta doon. Huwag yung pangarangalan yung mga Gentiles. Ang ibig sabihin, walang puwang talaga yung mga Gentiles sa panahon ng Tama yung ibig sabihin, Pastor, tama yung sabi mo, na tuta, ang Gentile, tuta. Yung mga Israel, tupa. Parang tuta, ibig sabihin, dog ba? Di ba? Ang tawag sa mga hintil noon, dog. Doon ba niya? Mga ido, kung sa Ilonggo ba? 15-7. Mga palatyo. Meron kung paano i-quote sa 15-7, bakit hindi pupuntahan natin? Sa, Hindi tayo verse. pupuntahan ni Kristo. 15-7. Sabi niya, anong verse? siya sa Mateo, Matthew. kung magkamali, 15-7, sabay, late na siya. 15:7. Okay, kayong mga mapagpaimbabaw. Tama ba, Pastor? Ay, hindi. Hindi. Basta yun ang ang mga hintil sa paningin. Yung dog ba? Dog. Kaya tama Kaya yung sabi natin mo yung na dog. tuta. Kaya na yung dog gani. Dog. Oo. Okay. Ano to, Pastor? Tapos Pastor Balong kasi walking concordance yan. Dog. Ano to yung dog? Tayo ba itong sa dog? Hindi pa man. Dog. Ay, dog yan. Pastor? Dog. Dog, sir. Wala sa kuhan? Right sa concordance. Ano yung New Testament? Okay. Wala siya. Bakit hindi na pupuntahan? Okay. Para mas maintindihan po natin. Dog, ano na? Ito po, basahin natin yung pagiging supremacy ng nation Israel Sige. sa prophecy. Isaiah chapter 60 verse 10 hanggang verse 12. Ito po ang sabi. Sabi niya, the foreigners will build your walls and their kings will serve you. I will serve you. Though in anger, I will strike you. In favor, I will show you a compassion. Nation Israel pa rin yun. Your gates will always stand open. They will never be shut day or night. So that men may bring you wealth of the nation, their kings led in triumphal possession. For the nation or kingdom that will not serve you will perish. It will be utterly ruined. So, yun po yung pagiging sa prophetical book, prophecy, pag sinabi natin prophecy, ang kaibahan nito sa mystery, ang nation Israel, darating ang panahon, magiging supreme sila sa lahat ng mga bansa. In fact, yun nga yung pinangako ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12, kikilalanin, Yung sabi niya, I will make you a great nation, no? Great nation. Pagdating naman po sa panahon ni Apostol Pablo, kung bakit ang comparison ng nation Israel is magiging supreme sila pagdating ng tamang panahon, while sa panahon natin ngayon na ang Jews and Gentiles at the same level, kasi ang rason po yan ng Panginoon, wala na siyang pinili kahit isa, kundi wala siyang pinapuran, kundi pantay na ang tingin ng Panginoon sa tao. Okay. Para tuloy sabihin nila, Pastor, ibig sabihin pala, pabor-pabor ang Panginoon sa panahon na yan ng prophecy. Whether we like it or not, sa programa ng Panginoon, when it comes to prophecy, talagang ganun ang nangyari. Ganun nga, kasi ang purpose niya sa nation Israel, to bring His name among all nation, pero nabigo man sila. So yan po ang sagot natin yan. Okay. Pastor. Okay. Yung tinatanong mo kina Pastor sa makita po yun sa Matthew chapter 7 verse 6.
na 15:24. Mm. Makuha natin din na mas supreme yung taga-Israel sa paningin ng Diyos kaysa paningin ng sa Gentiles. Sinabi nga po. Kasi inuuna niya eh. Nasa 24 sa Mateo. But he answered and said, si Kristo naman ito, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Yan. Dapat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo. Sino nasugo? Sila yan. Diyos. Kundi, sinugo ko sa mga tupang naliligaw sa banay ni Israel. 25, then come she and worship him, saying, Lord, help me. But nasa 26 na. But he answered and said, it is not meet to take the children bread and to cast it to dogs. Kaya pwede yun siya. At siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itinapon sa mga aso. Sino po yung aso dito? Yung Mga aso. Gentiles. Yung mga Gentiles. So, sa dealing sa Panginoon, in prophetic dealing sa Panginoon, supreme talaga yung Israel. walang puwang. Okay, so ito yung comparison, Pastor. Sa panahon ng prophecy, pinaburan ang Israel. Sa panahon ng mystery, pantay na sila. Okay, yan po ang kaibahan. So maganda masyado na napag-aralan natin ang kaibahan ng prophecy at saka mystery. Yung the main division of the Bible. Punta naman tayo sa pang-anim na po ito, Pastor. Sabi po dito, the Gentiles to be blessed through Israel's instrumentality. Sa prophecy po ito. Sa mystery naman po, Pastor, the Gentiles blessed through Israel's obstinacy. Ibig sabihin ng obstinacy yung katigasan ng ulo. Okay, yan po. So, ano mo sasabi mo dito, Pastor? Ang sagot po natin dyan, mga kapatid, sa sinabi niya yan na comparison. Kasi yung every time when we talk about prophecy, balik lagi tayo sa pinaka main purpose ng Panginoon. Bakit pinili ng Panginoon ang nation Israel? Kasi nga, they will be a blessing to all nations. Channel of blessings. Kasi nga, yun yung promise niya kay Abraham. So, sa masusipang pag-aaral, kasi kung sundan natin ang mga bloodline, sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noah, hanggang sa panahon ng Tower of Babel, up until the time of Abraham, kasi nga yung bloodline na yun from Adan, na-preserve yun hanggang sa panahon ni Abraham, until sa panahon ng mga hari, hanggang sa mga prophets, and so on, ganun po ang nangyari. Kaya nga, binigay ng Panginoon yung 10 Commandments, yung mga thou shall not eat, thou shall not do that, mga ganun-ganon. Binigay yun ng Panginoon sa kanila para maging channel of blessing sila. O magiging supreme sila sa lahat ng bansa. Uy, kami, may law kami, meron kaming Diyos, lalang ng langit at lupa. So, ganun yun. Pero pagdating sa mystery, dahil sa katigasan ng ulo nila, naging blessing sa mga intilyon. Okay. Yan po yung explanation ni Apostle Paul sa Romans chapter 11 na ang stumbling block nila naging blessing sa mga hintil. Okay. Yung failure nila. Okay. Kasi nga, nang dahil sa failure nila, na-insert ang mystery na before the foundation of the world, nasa plano na ng Panginoon. Okay. Na darating ang panahon, ma-failure ang basang Israel, ito ang backup ko na plano para walang maiwan kahit isa, Hudyo man o Hintil. Talo si Satan naman dito. Talo pa rin si Satan. Akala ni Satan, panalo na siya, di ba? So, ganun po yung explanation natin yung gusto. Pwede pa sana natin dagdagan yan. Okay. Kung lang, kaya lang, konti-konti lang, slight lang. Explanation. Okay, maraming salamat. No? Okay. Then, punta na tayo sa sunod po. Ang sabi po dito, the Gentiles to be blessed through Israel's rise. Prophecy ito. Sa mystery naman, the Gentiles blessed through Israel's fall. Apo. Kung isip-isipin lang talaga natin, Pastor, from the time of Moses, kung sinunod lang nila yung 10 Commandments, hanggang sa panahon ni King David, or kahit sa panahon ni Christ, tinanggap si Christ as their king, kung talagang tinanggap nila. Actually, gano'n nga yung mangyayari. Sa panahon ng pagtaas ng nation Israel, yun din yung panahon na
mabibiyayaan ang mga hintil. Kasi sa isang Hudyo, 10 hintil ang equivalent. So, kung lalapit tayo sa isa, kunyari 10 tayo, lalapit tayo sa kanya, magtatanong tayo sa kanya, na ano ba ang batas ng Panginoon, yun na susundin natin. So, magiging blessing sila. So, yun po ang nangyari. Pero pagdating sa mystery, Yes. parang wala kang pagpilian eh. When they rise, blessing pa rin. Blessing. Pero sa fall nila, blessing pa blessing rin pa natin. rin. Yun yung Okay. kaya nga, walang rason ang tao na sabihin sa kanya sarili na napaka-unfair ng Panginoon. In fact, kung basehan natin ang kasaysayan, hindi po unfair ang Panginoon. Ang tao lang yung unfair. Ah. Okay. Then, kasunod po dito, sabi po, prophecy mainly concern nations as such. Prophecy ito. Mystery, the mystery concern individual. Nations po itong yung isa, no? Samantala sa mystery naman, individual. Kaya nga, Pastor, binigay ng Okay. Panginoon ang 10 Commandments sa nation Israel, not individual, kundi as a nation talaga. Kaya nga, every time na mag-confess ng kasalanan, balik palagi sa mga pari nila. Hindi sila diretso sa tao, ay sa Panginoon. Kasi ngayon ang pinaka-main purpose ng Panginoon as nation, kasi ngayon yung pattern na binigay sa kanila ng Panginoon sa kanilang mga panahon. Pero sa panahon natin ngayon, sa mystery, individual. Kaya nga, yung anak mo, hindi mo madadala sa langit yun unless na magkaroon siya ng personal na relasyon sa Panginoon. Kasi nga, individual ang Individual. hiling ng Panginoon. Sa panahon na yan, patriarchal, pwede rin natin sabihin patriarchal. Kasi kung ang anak hindi magsunod sa batas ng tatay sa panahon ng nation Israel, itatakwil. Ganun mo yung batas noong unang panahon. Kaya sa panahon natin ngayon, subukan mo paluin ang anak mo kung di ka ba ma-child abuse. So, ang point doon, Pastor, na yung binigay sa kanila na pattern ng Panginoon, pag sinunod lang nila yun as a nation, kaya nga, pag ang hari nila noon nagkaroon ng failure, sunod-sunod na yan as a nation. Pero pag ang hari nila mag-strong, tignan mo yung panahon ni David, ang nation, strong ang nation. Kaya nga, blessing. grabing blessing. Yan po yun. Okay. Maraming salamat po. Then, sabi po dito, kasunod po, sa prophecy concern blessing, both material and spiritual on earth. Sa mystery naman, concern all spiritual blessings in heavenlies. Remember mo, Pastor, yun, I will make you into a great nation. Sabi niya ganyan. Lahat ng makita mo from this land, doon, sabi niya kay Abraham, siya magiging possession mo. Ang lugar na flowing with milk and honey, material man yun. Tapos yung mga gold, silver and gold. In fact, yan yung mga material na actually walang masama doon, Pastor. Sa plano ng Panginoon sa nation Israel, pag sinabi mong earthly, physical, nakikita, nararamdaman, mahahawakan. Yes. Yan yung sa prophetical program niya patungkol sa bansang Israel. While sa mystery, more on spiritual. Kaya nga ang iba, pag sinabing spiritual, hindi ba makain yan? Diba? Ganun kagad sila. Kasi nga, spiritual. Hindi ko feel na spiritually filled ako. Actually, hindi feeling yung basihan ngayon. In fact, knowledge ang kailangan. Yes. Kaya nga. Yan yan sa Pastor. So, pag sinabi mong material, pero wag rin naman natin sabihin ngayon na hindi nagabigay ng material ang Panginoon sa atin. Mayroon din. Mayroon din. Tama. Pero hindi kagaya ng pinangako niya sa nation Israel as a nation. Okay. May sasabihin ka, Pastor? Okay na. Okay. Then kasunod po dito ay prophecy concern Christ coming to the earth. Okay. Prophecy ito, concern Christ coming to the earth. Yung paghari niya, no? Yung sa mystery naman, explain Christ's present absence from the earth. Sa prophetic kasi, Pastor, may dalawang tema yan. The death of Christ and His coming reign. Coming reign, okay. Coming reign yun. Yung sinabi mo kanina, dalawa yun pa. When Christ came, dalawa kasing nangyari. Pinanganak sa sapsapan. Okay. Pero yung word na, when He came with holy angels, Christ's second coming na yun. Second coming, yes. Yun na yun siya, Pastor. Pero dyan sa mystery, yung absent ni Christ, para bang naging malaking garantiya sa mga sangkatauhan yun.
Kaya nga, ito yung time na ma-realize ng sangkatauhan kung gaano kahalaga pag-aralan ng salita ng Panginoon, Pastor. Challenge lang sa bawat isa na kung kaya mo magbabad sa online games. Yes po. Di ba? Sa mga- email, sa Facebook. Facebook, kung ano-ano pa, paganda. Why not magbigay ka ng 15 minutes na magbasa ng Biblia para at least man lang may matutunan tayo. Amen talaga, Pastor. Tama po yun. Yan po yan, Pastor. Kasi isa sa purpose kung bakit binigay sa atin itong kaalaman na ito para ma-realize ng bawat isa. Darating ang panahon tayo mamamatay, iiwan natin ang lahat-lahat. Tama po. Pero hindi nagtatapos doon ang lahat, kundi magpapatuloy pa rin tayo. Ang tanong lang, kung saan tayo papunta pagkatapos ng buhay na ito. Kaya Tama. mahalaga ang kaalaman Tama sa po. salita ng Panginoon. Yes. Amen, Pastor. Maraming salamat, Pastor. Then, sabi po dito kasunod, in prophecy, salvation by grace through faith alone is not contemplated. Sa mystery naman, salvation by grace through faith alone lies at the very heart of the mystery. Mabasa po natin sa Romans chapter 3 at saka Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, yung salvation by faith. Okay? Kasi nga dyan, Pastor, during sa panahon na yan, mahalaga pa rin talaga yun to see is to believe. Hindi po mahihalit yan. Kaya nga, hindi binago ng Panginoon yung kanyang pattern when it comes to salvation. Kaya nga, repent, be baptized, repent and be baptized. Di ba? Magsisi kayo. Bakit importante yung pagsisisi? Kasi sa Old Testament time, mga forefathers nila talagang grabing pagrebelde sa Panginoon noon. Kaya sa pagdating ni Christ, ang ginamit repent, huwag nyo nagayahin yung mga tatay ninyo. Kay namanan na yung kasalanan. Tapos yung word na baptize, para ma-renew sila sa spiritual na aspeto bilang simbolo yung baptism na yun para ma-wash ang kasalanan nila. Not until the day of Christ na mamatay si Christ sa cross ng Kalbaryo, pero yung symbolical na tinatawag natin na ang pagbabaptismo nila. Pero sa panahon natin ngayon, kaya mahalaga yon, sabi nila, by faith alone. By faith alone, okay. By faith alone. Yes. Importante yung word by faith alone kasi hindi naman lahat to see is to believe. As long as we have faith, yun ang pinaka-importante sa lahat. Tapos ang sabi ng iba, Pastor, masama ba kung dagdagan ko ng mabuting gawa yung paniniwala ko? Ang problema kasi ganyan na filosofiya, Pastor. Yes. Para kang ang kalesa na una sa kabayo. Di ba? Okay. Para bang wala mang problema doon, pero awkward naman tignan na ang kalesa na una sa kabayo. Ano yung nagatulak ang kabayo? So normal talaga mauna ang kabayo sa kalesa. So ganun po yung filosofiya natin. Hindi man masama 'yon. Pero wag natin baguhin ang katotohanan na sinabi ng salita ng Panginoon by faith alone. Okay. Romans chapter 4 po yan. Okay. Yan eh. Meaning, Pastor, kung gagawa ka man ng mabuti ngayon, not for salvation. Not for salvation. Okay. Kundi a result of Salvation. salvation. Tayo gagawa ng mabuti kasi tayo niligtas. Niligtas na. Okay. Yan po. Malaki po yung kaibahan yan. Clarification na siguro, Pastor. Para ma-realize natin yung mga viewers kung gaano kahalaga ang word na by faith. Kasi tinapos na ni Christ sa cross ng Kalbaryo. Ano pang idagdag mo? Diba? Kung sabi ni Christ, paid in full na, para kasi ganito yan, sino ang nagbigay ng salvation? Sino ang gumawa ng salvation? Sino ang nag-offer ng salvation? Di ba puro Panginoon lang naman? Sino ang mag-receive ng salvation? Di ba tao? Anong requirements? By faith. Nung sinabi niyang by faith, pag tinanggap mo si Kristo, ano mangyayari sa iyo? Become children of God. Possession of God. Positional. There is no condemnation. Walang question. Wala nang ano. Tapos ito ka, dadagdagan mo pa para tuloy hindi ka nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Hindi na lang sana nagpapako ang Panginoon kung gano'n kung naman. ganun lang naman. Okay. Parang pagkain po yan, Pastor. Diyan na, nakahain na, kakainin mo na lang. Ngayon, magluto ka pa ng sarili mo. Di ba? Parang gano'n, no? Kung may mabuting gawa na isa ating haluan ng ating mabuting gawa ginawa ng Diyos, ito po ang sinasabi ng Diyos. Yan. Yeah. For by grace you are saved through faith. And that not of yourself, it is the gifts of God. Not of work, lest any man should boast. Walang magyabang, no? Kung gusto mong dagdagan ng mabuting gawa, ang sabi ng Diyos, Pwede ka you magyabang. are more full. Oo. Yabang
mayabang ka. Kung mayabang ka, saan mo pinagyabang mo ang inyong kabutihan na kundi pa sa pamagitan ng aking kabutihan, hindi ako maligtas. Tama, no? So, Magandang ano yun, Pastor? pinagyabang mo. Okay, sa mga So, nanonood sa atin, magandang ano yan? Sabi niya, Aral. through faith by grace, dalawa ito, ang definite article, by grace, then through faith. Ibig sabihin, yung instrumento ng Diyos ay yung kanyang biyaya. Ngunit yung elemento ay ang ating paniniwala. Pananampalataya. True faith ng true sa pamagitan ng ating pananampalataya. Yan po ang instrumento. Pero yung elemento, yung krasta ng Diyos, yung Biyaya. by grace. Elements. Oo. Yan ang sinasabing elemento. Ang elemento yung grace. Kung through faith, kanino po ang ating paniniwalaan? Hindi ang ating mabuting gawa. Kundi yung magandang kalooban ng Diyos, yung biyaya. Yan ang ating paniniwalaan. Okay. Kasi kung sa pamagitan ng ating mabuting gawa, doon na tayo naniniwala sa ating gawa. Hindi na yung sa kamatayan ni Christ. Yan, hindi na yung sa gawa ng Diyos. Okay, Oo. tama. Yan man ang isa sa mga yan ang isa sa mga problema ngayon sa mga tao na itanim sa kanilang isip. Na para bagang pangalawang panghuling barahan lang yung salita ng Diyos. Ang pinakauna ay ang ating mabuting gawa. Walang masama sa mabuting gawa. Pero kung patungkol naman sa kaligtasan natin, sa ating kaluluwa, ay tahasang sinasabi ng Diyos ay masama ang ating mabuting gawa. Tayo, kung mag-define tayo sa ating mabuting gawa, gusto natin yan. Pero, hindi yan ang definition ng Panginoon para sa ating pagkaligtasan. At saka yung pagpunta ng simbahan, Pastor, hindi lang naman yun yung mabuting gawa. Ang dami ng mabuting gawa. Pagtulong sa kapwa, di ba? Mga ganun. Pero hindi naman lahat tumutulong sa kapwa. Kaya huwag tayo magyabang tungkol sa mabuting gawa. Kasi yan ang, sa ngayon, kasi kanina, absent si Christ eh. Di ba no? Yeah, isa sa... I-take advantage yan sa lanas. Kasi absent si Christ eh. Advantage. Yung pinag silent ang Panginoon. Silent siya. Take advantage from the earth. Silence siya. Silence siya. So, take advantage At saka ganito, Pastor, yung works at saka faith, magkasama po yun pero iba-iba ang result. Ang result of faith, salvation. Ang result of good works, reward. Ibig sabihin, hindi dahil sa good works mo maligtas ka. Ang dahilan na naligtas ka, yung pananampalataya. At yung bunga ng yung mabuting gawa, ang resulta ng yung mabuting gawa, reward doon sa langit. So, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay. Ganito ang ating kuhan. Yung formula ng Panginoon patungkol sa ligtasan, ganito. Faith plus apart from any good works equals salvation. Pag faith plus work equals reward. So, Yes. reward na yan. Okay. Kung gusto mong gumawa ka ng mabuti, Reward. kailangan siguraduhin mo na ligtas ka. Okay. Oo. Kasi yung ating mabuting gawa ay magbunga yun ng gantimpala. Ganti pa. Oo. Okay. Pero hindi yan magbunga ng buhay na walang hanggan. Okay. Oo. Yan yun? At ito pa, Pastor. Oo. Ang tunay na ligtas, gagawa ng mabuti. Ang tunay na nampalataya, kahit pigilan mo yan, gagawa yan ng mabuti. For God's glory, di ba? Okay. Yan Sama ang kami. divine order ng salvation natin. Dito naman tayo sa kasunod. Sa prophecy, the proclamation of the prophetic program committed particularly to the 12. Okay? Sa mystery naman, the proclamation of the mystery committed particularly to Paul. Yun yung sinabi niyo kaya, Pastor. Yan yung sinabi natin So, kanina. Nauna na pala. committed to the 12 apostles. So, sino yung pinagkalooban ng Diyos para ipalaganap yung mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos? Ay ang 12 apostles. So, sino yung pinagkalooban ng Diyos? I-commit niya sa mystery. Pangalawang division ng Biblia, yung mystery, ay ang Apostle Apostol Pablo. Pablo.
Uulitin lang po natin, Pastor, para mas klaro. Ano ang nilalaman ng prophetic na sinasabi? Yan po yung Gospel of the Kingdom. Yan. Ano po ang nilalaman ng mystery before the foundation of the world began? Sabi niya, yun po ang the Gospel of the grace of God. Sino po ang apostles na na-appoint na magbahagi ng Gospel of the Kingdom? Yun po yung 12 disciple. Yan. Tapos yun, sino po ang apostle na pinagkalooban ng Gospel of the grace of God, pinagkatiwalaan ng Panginoon? Siya po si Apostle Pablo, dati Saul, pero pinalitang Paul. Binago. Okay. Yun pa yan. Ano po yung pinagyabang ni Apostol Pablo? Bakit po yung sabi niya? Ano yung mensahe? Acts 20:24. Ano, these things move me. Ano yung mga bagay na hindi kayang tibagin sa Apostol Pablo? Ano yung mga bagay na tibagin natin si Pablo para hindi na niya pangaral? Yung mga bagay-bagay, no? Yung mga kagimbal-gimbal na mga pagsubok sa kanya, no? Yung sa above text, versikulo. None of these things move me. Neither count my life dear unto myself. So, ganon ang kanyang commitment to. So that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received. So, receive meaning reveal na Apostol Pablo. Revelation ng Diyos kay Apostol Pablo. Saan po niya dito natanggap? Sa Acts 9. Receive. Saan? Sa Acts 9. Doon sa road of Damascus. I receive. Ano yung natanggap niya? I receive of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, no? To testify the gospel of the grace of God. Si Christ, ang laman patungkol sa magandang balita patungkol sa biyaya ng Diyos. Ano po yung nagawa niya ni Jesus Christ? Namatay, libing, at nabuhay muli. Yan ang ating paniniwalaan. Yan ang ating by faith to the death of Christ, by faith to the burial of Christ, and by faith to the resurrection of Christ. Yan po ang nagiging yan ang isa siya sa mga nagiging walang kaalam-alam. Si Diablo, Satanas. Sabi niya, nanalo na ako sapagkat napatay na si Kristo. Patay na, nanalo na. Pero hindi niya alam. Ang resulta, mas madali ang Hindi niya alam na sa likod ng kamatayan ni Kristo, nandoon ang tagumpay. So, gano'n, no? Walang tagumpay sa mabuting gawa. Walang tagumpay. Dagdagan natin yan, Pastor. Huwag po natin paghiwalayin ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo, Pastor. Kasi pag iniwalay mo ang isa sa tatlong yan, hindi na yun magandang balita. Hindi na yung gospel. Hindi na yung gospel. So, si Kristo namatay sa ating makasalanan. If you know that Christ died for you, that is only history. But if you believe that Christ died for you, that is the gospel. That He was buried. Bakit kailangan ilibing si Kristo? Para iwaksi ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay natin. Bakit kailangan siyang muling mabuhay, Pastor? Para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi siya pwedeng paghiwalayin. Yung sa theological interpretation sa burial, yan ang baptism natin. Yan po yung sinabi sa Roman. Baptize into His death, burial, and resurrection. Saan po tayo ibinaptismo ng Espiritu? Doon sa kamatayan at sa paglibing ni Kristo. At ang resulta na yun at sa kanyang pagbuhay muli, nagiging membro tayo sa katawan ni Kristo. Bakit magiging head? Sapagkat kung ang tubig ang batayan ng ating kaligtasan, yung tubig ang nagiging head natin. Hindi po si Kristo. No, di ba, no? Yan ang pinakamagandang mamuhay bilang isang Gentiles. Okay. So, Pastor. At saka, kasunod dito, po, Pastor, sabi po dito, sa prophecy, the prophetic program revealed through many of God's servant. Marami sila, no? Wow. Itong sa mystery naman, the mystery revealed through one man, Apostle Paul. Yan. Wala pong question na, Pastor. Bakit mini serban? Kasi 12 eh. Kasi sila eh. 12 sila. Purposely yun para sa 12 tribes of Israel. Bakit? Take note po yan, mga kapatid. So 12, number of 12. Sa
Sa Paracletos program, number of 12, number of government, number of 12 apostles, number of 12 thrones. Sa mystery, 1, 1, 1, the 7-1. No, the 7-1, no? 7-1, 1 apostle. One gospel. Kaya nga sabi ni Cristo, if you body, follow, one head, one sabi head. pa ni Pablo, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, if you follow Christ, follow me. Because I follow Christ. So wala nang iba pang pattern na ating susundin. Hindi natin sundin yung 12 apostles. Kasi hindi yung pattern para sa atin eh. Kung sundin ninyo ang 12 apostle natin, ang 12 apostle, para bang ikiniklaim natin na tayo po ay tinatawag na spiritual Israel. Ganon ba sabi na doon, di ba? Gusto no? Yes. Spiritual Israel. Yan, tayo ang tinatawag na spiritual Israel. Kasi yung dating physical na Israel, wala na yun. Wala na yun. Tayo na ngayon. So, yan ang kanilang, kano ba? Theology nila. Pero, out of context. So, since it is out of context, all of this is pretext. Walang mga text. No? So, yan ang isa sa mga kuha natin. Isang nagiging kuha na one apostles. Apostol Pablo. Okay. Daming salamat, Pastor. Panghuli na po. Sa mga nanonood, malapit na po. Ang sabi po dito, Old Testament writers frequently did not understand the prophecy made known through them. Ibig sabihin, sinulat nila, hindi nila naintindihan. Sa mystery naman, Paul both understood and longed that others might understand the mystery revealed through him. Bigyan natin ng example yung sinabi mo kanina about the prophecy, Pastor. Ito po yung i-quote natin na verse sa Psalms chapter 22. Remember ninyo yung panahon ni King David na kung saan ito yung panahon na nag-murmur siya sa Panginoon. Kasi parang ito yung panahon na hinaabot siya ni King Saul. sa kanyang panahon. Ito po yung sabi niya sa Psalms chapter 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Kung familiar sa iyo itong terminology na ito, ang ikalawang tao na nag-mention yan, si Christ. The moment was when he was hung in the cross of Calvary. Alam niyo kung ano sinabi niya? My 7 last word of Christ, my God, why have you forsaken me? Kahit si David during this time, hindi niya alam. Pero sa kanyang kaloob-looban, para bang talagang Lord, parang iniwanan mo naman siguro ako. Lingay sa kanyang alaman na darating ang panahon, yung sasabihin niya dito sa panahon na ito, ay sasabihin din ng tao ngayon. Pero wala siyang idea. Wala siyang idea. Ganun yan. Pero si Apostle Pablo, dyan sa message sa mystery, sinabi doon, ang gradually dumating sa kanya, siya ang pinakaunang nakaunawa sa kahalagahan ng mensahe na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, example dyan, yung 1 Corinthians chapter 15, Pastor. Sinabi niya, first and foremost, I pass on to you what I received first. Yung sabihin, naglong si Apostol Pablo na maintindihan yun ng iba. Sabi niya, no? Sabi niya. Kaya lang, minsan talaga ang tao, pag naunahan na ng karunungan, filosofiya, maiiba ang kanyang tawag nito, maiiba ang kanyang pananaw sa buhay. Kahit si Apostol Pablo mismo nagsabi na there are some of you who has a callous heart. Kubal na ang puso, nagkubal na ang puso. Ayaw. Ang iba naman, Pastor, sobrang talino, hindi niya tanggapin, parang ano na, pride na yun, no?